Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay atin pong aalamin ang sariling pananaw or opinion ni Ginoong Justin Sun dito sa approval ng Ethereum Spot ETF ngayong pong buwan ng May. Ayan, kung ito nga ba ay ma-approve or ma-deny. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya yan po siya, si Ginoong Justin Sun. Tron founder Justin Sun has voiced his doubts about the likelihood of a spot Ethereum exchange traded fund being approved in the upcoming month. Kaya yan, ang deadline na po kasi ng approval ng spot Ethereum ETF sa bansang US ay ngayon pong buwan ng May. At ayan, naglabas po ng sariling opinion or pananaw itong si Ginoong Justin Sun, ang founder po ng Tron, at kung saan ay siya po ay meron daw pong malaking pagdududa na mukhang malabo raw na ma-approve ito. The crypto mogul's latest prediction echoes a similar opinion from multiple analysts who also expect the Securities and Exchange Commission to reject applications for Spot Ether ETF from multiple issuers. Kaya ganun din po. Hindi lamang po nag-iisa si Ginoong Justin Sun dito. Marami na rin pong ibang mga analyst ang inaasahan po nila na mari-reject po ang application ng mga spot Ethereum ETF dito sa bansang US. Ayan, mukhang i-deny ng US SEC ito. At meron pong aktual na tweet dito itong si Ginoong Justin Sun sa kanyang X account. At ito po yung kanyang aktual na sinabi rito. The crypto industry still needs to prepare for a long-term education with regulators, focusing on helping them understand crypto. But we've always been here, haven't we? Kaya yan. At sa tingin ko ay tama po yan. Kaya tama po yung pahayag ni Ginoong Justin Sun dito. At mukhang kakailanganin daw ng mahabang panahon ang industriya ng crypto para i-educate or para ituro at ipaliwanag sa mga regulators. Yan, yung mga regulators po na ito ay yan po yung mga Securities and Exchange Commission. Yan, nangangailangan po para ma-educate po sila para malaman po nila kung ano po talaga ang crypto. At sa pamagitan po nito, kung nalaman po nila ito at na-educate po sila kung ano talaga ang crypto, at saka dito na po siguro magkakaroon ng mga approval katulad ng Ethereum ETF na ito. Kaya yan, may point naman po itong si Ginoong Justin Sun. According to a Reuters report, US financial firms do not expect spot Ethereum ETF approval to happen in May, citing discouraging meetings with the watchdog in recent weeks. Kaya yan na rin. Ayon po sa report or ulat ng Reuters, ay yung US financial firms ay hindi na rin po nila inaasahan na magkakaroon ng spot Ethereum ETF ngayong buwan ng May. Kaya nakakadismaya raw yung kanilang naging meetings yan sa US SEC nitong mga nakaraang linggo. So far, BlackRock, VanEck, ARK Investment Management, and 6 other issuers have filed with the SEC to list spot Ethereum ETF. Kaya yan po yung mga institutional firms na nag-apply or nag-file ng kanilang applications para sa spot Ethereum ETF. Yan po si BlackRock, si VanEck, si ARK Investment Management, at saka meron pang 6 na hindi po binanggit dito. The SEC is required to make decisions on VanEck and ARK's files, which are the first in line by May 23 and May 24 respectively, according to the report. Kaya yan ang una daw po na kailangang yan ang unang isusubukang i-approve or pagdidesisyonan ng SEC kung i-approve nila or i-deny nila ang kanilang applications ay sina VanEck at saka si ARK files. Yan po, kay VanEck ay sa May 23 at kay ARK files ay sa May 24.
In March, Bloomberg ETF analyst Eric Balcunas assessed the likelihood of a spot Ether ETF being approved in May at about 35%. Ayan, meron po isang napakagaling na analyst, yan, Bloomberg ETF analyst. Yan po ay walang iba kundi si Ginoong Eric Balcunas, at nitong pong nakalipas na buwan ng March ay naglabas po siya ng kanyang analysis. Ayan, kung magkakaroon sa approval ng spot Ethereum ETF. At ayon po sa kanya ay meron lamang daw pong 35% chance na ma-approve ang mga ito. Kaya napakababa po niyan, 35%. At ayan pong muli, maging itong si Ginoong Justin Sun ay meron na rin daw po siyang pagdududa kung ma-approve ang mga spot Ethereum ETF ngayong buwan ng Mayo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.